Ay, kamusta mga katropa? Magandang araw. So, may isi-share lang ako sa inyo ngayon mga katropa. Wala muna tayong waswasan ngayon, ano? May isi-share lang ako sa inyo na importante para sa atin lahat ng mga empleyado, no? Kasi mga katropa, yan, makikita nyo naman sa title natin, ano? Yun, nagka-problema kasi yung SSS ko na about dun sa loan na napakaliit lang na loan pero umabot ng napakalaki. Dahil nga rin sa kapabayaan ko na. Pero bago yan mga katropa, ayan, piplex ko lang muna tong ating bagong merch. Yan, available to mga katropa sa Shopee and Lazada. So ito yung bago nating hoodie. Hoodie yan mga katropa, pero di zipper. Ayan, kasi yung unang labas natin na ito walang zipper. So bagay ito sa mga medyo chubby na katulad natin, para hindi tayo hirapang maghubad, di ba? Kung tatanggalin mo lang yung zipper, tapos pag busog ka, siyempre bubuksan mo rin muna, no? Para makahinga yung tiyan natin. Since tag-ulan na naman na ngayon, so magagamit natin to. Ayan, o di ba? Ganda. So check out nyo na to mga katropa, para may panghulog tayo sa SSS. Ayan, so shoutout Adriatico sa napakagandang jersey na to. Ayan, sobrang komportable niya mga tropa. So anyway, mabalik tayo dun sa topic natin, ano. So ngayon pupunta tayo ng SSS. Sa mga nanonood dito na may mga loan sa SSS na kinalimutan or hinayaan na lang, kailangan nyo asikasuhin dahil kayo rin yung mahihirapan. So, katulad sa atin, di ba? Sama sa pakaramdam na yung pang-upgrade na sana ng karga natin, mapupunta pa sa SSS, walang niya. So tara mga katropa, samahan nyo ako. Nasa Bulacan tayo ngayon. So kaka-exit lang natin ng expressway. Nasa Bukawi. Nasa Bukawi kasi yung SSS dito. Kasi dun sa Cavite mga katropa, madalas akong nag-i-inquire doon. Kaso lagi sinasabi sa akin online. Di ko that time kasi di ko ma-open yung aking online account. Wala namang face to face kasi doon. Ewan ko lang, meron, pero lahat ng napagtanungan ko kasi walang face to face. Sakto dito sa lugar ni Mrs. ay merong face to face, kaya dito tayo pumunta. Bukawi ba yun o ano? Balagtas, Bukawi SSS branch. So pupunta tayo ngayon doon. Pupunta tayo ngayon doon mga katropa, para makita yung aking, actually pinuntahan ko na nakaraan yun. Final ko na ng SSS condonation. Kasi pag may mga previous loan ka na hindi mo na nabayaran, kakaroon ng penalty. Tapos basta may mga ganong penalty ba. Kaya ang in-offer ng SSS, ipa-file mo siya ng condonation. Kaya final ko na siya ng nakaraan. Ang problema lang nung pagka-file ko, meron pa rin akong outstanding balance na nasa 13,000. Pero may nakaltas na sa akin yung aking agency na umabot na ng 24,000 simula nung January. Kaso nung chinek ko yung aking SOA, ang nahulog lang nila is 14,000. Sana maayos natin para naman hindi ganun kasakit. Lesson learned sa atin mga katropa, lalo na sa mga katropa natin dyang mga empleyado at may mga loan. So kailangan nyo talagang asikasuhin. Kasi sa akin nangyari, kaya di ko na naasikaso, kasi nung lumipat ako ng agency, lumipat ako ng company, siyempre panibagong agency, hindi ko na ibigay yung account, parang loan account number, para mahulugan ng bago kong employer. Kasi nga di ko na naibigay, dito na pala tayo. So hindi na nila nahulugan. Tapos ako naman, hindi ko na rin intindi kasi magkano lang naman 6,000 lang naman. Kaya di ko na di ko na inintindi. Ayun, pinahirapan tayo ngayon. So dito na tayo mga katropa, Bukawi branch. So update ko kayo mamaya pagkatapos ng ating lakad dito, para aware din yung mga katropa natin dyan. Baka sakaling merong mga katulad ko rin na tinamad ng asikasuhin yung mga SSS loan nila. Umabot na kasi sa akin ng
Ay, sorry. Umabot na kasi sa akin ng taon, ilang taon pa? 11 years na yata. So, wag nyo nang hintayin, umabot pa ng ganong katagal yung mga SSS loan nyo. Okay? Papark lang tayo sa minute. Okay mga katropa, so tapos na tayo dun sa loob. Na-verify na natin lahat ng hinulog ng agency dun sa salary loan natin. At lumalabas nga na kulang talaga yung naihulog nila. So sa 24,000 na nakaltas sa akin, 14,000 lang yung naihulog nila. Kaya to, kausap ko yung agency at bine-verify na nila yung mga naihulog nila. At sabi nga sa akin, hindi raw na i-post yung 2 months. So aayusin na lang daw nila para maibalik sa akin. Ayun, or kung hindi man maihulog na dun sa salary loan ko para mabawasan yung ating babayaran pa. Kasi may babayaran pa akong 12,000. So bukod dun sa 14,000 na naibayad na ng agency, may 12,000 pa akong, ay hindi, 13,000 pa palang kailangan bayaran within 12 months. Imagine niyo, 6,000 lang yung niloan ko, umabot na ng 32,000. Grabe. May less pa yun kasi na-condonation na i-file ko na ng condonation. Hindi natin pwedeng sa walang bahala yung mga loan na yan. Kasi isip ko lang kasi nung dati, maliit lang naman yan. Magkano lang yung magiging interest niyan. Nakalimutan, kinalimutan. Ngayon, nung nagtatrabaho na uli ako, kasi di ba matagal akong di nagtrabaho dahil nag-busy tayo sa kaka-vlog at OFW rin ako. So pagdating sa ibang bansa, tinamad na rin akong asikasuhin. Hindi ko rin alam paano asikasuhin. Hindi na ako nag-effort kung paano asikasuhin yung aking naiwang utang. So hanggang sa nalipasan ng panahon. At ngayon, nung nagtrabaho ulit ako, napilitan na akong ayusin kasi nga, kinakaltas na mismo ng agency. Siguro, so para di tayo makaltasan, di masingil yung utang natin, kailangan natin mag-resign. Sa mga katropa natin dyan na may mga atraso din. So, asikasuhin nyo na. So, yun lang. Maraming salamat.